Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Tayo po'y mag-aaral po ng salita ng Panginoong Diyos. Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan, purihin ka sa umagang ito na naman po, Lord, na ibinigay mo naman po sa amin upang kami po'y mag-aaral ng iyong salita, O God. Pinapagbayan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang gumalaw sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa aming po pag-aaralan, O God. Continue, Lord, na ikaw, Panginoong Diyos, ang magbukas sa isipan, sa aming mga tingang pagmarinig po namin, ang lahat po ng gusto mo pong iparating po sa amin, O God. Salamat, O Lord, sa bawat, O Lord, na po sa amin, doon po kami napapalakas, Panginoong Diyos. Purihin ka, O God. Continue, Lord, na ikaw, Panginoong Diyos, na magpaspas sa amin. Gagawin, O God, even so, sa iyong salita. Pangunahan mo pong bawat isa at ikaw, Panginoong Diyos, ang aming itataas, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Sa umagang ito, tayo po'y mag-aaral ng Kanya pong salita. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong No Hope But God Alone. Kung sa ating pong itatagal, kung wala po tayong pag-asa, tanging sa Diyos lamang ang ating pag-asa. Amen? At kung ating pong wala po natin ang kwento kung sino pa nakakilala kay Job sa Biblia po, no? Si Job po ay marami po siyang pinagdaanan, no? And si Satanas po ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na magpaalam sa ating Panginoong Diyos para itesting po si Job sa kanya pong pananampalataya na kumbaga baka ang isipin ni Job ay tatalikod po siya sa kanya pong pananampalataya. Kaya hinayaan po siya, binigyan po siya ng permiso ng Panginoong Diyos para i-testing po ang pananampalataya ni Job. At nagkaroon po yung testing po ni Job, namatay po kanya pong mga anak, na wala pong kanya pong mga ari-arian. At kahit po yung mga kaibigan ni Job ay sinabi sa kanya, perhaps baka pinarusahan siya dahil nagkasala po siya. Pero alam po nyo na ang tanging yung karakter po ni Job ay hindi po siya nag-aalinlangan o hindi po siya sinabi na, bakit ako, Lord? Hindi po, kundi po, pinayaan po niya na mangyari po yun dahil po alam po niya na ang Panginoong Diyos ay kontrolado po niya ang lahat. At napakaganda po ng sinabi po ni Job sa kanya pong salita sa Job chapter 1 verse 21. Sa Job chapter 1 verse 21, ito po ang sinabi po niya. Sinabi niya, pinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. So yun po yung response, so yun po ang kasagutan ni Job sa mga nangyari sa buhay po niya. Minsan po may mga dumarating po sa buhay po natin na kumbaga wala nang, iniisip natin na wala na pong pag-asa. Sana pang response po natin kagaya ni Job na pinanganak po siya. Diba, lahat po na tayo ng pinanganak, wala po tayong dala-dala, diba? Pero lahat po yun ay in-acknowledge po ni Job na galing po lahat po yun, ay binigay po yun lahat ng ating Panginoong Diyos. So ganoon din po tayo mga kapatid. Lahat po ng meron tayo, lahat po ng dumaraan sa buhay natin, kahit po masama man po yan o mga mabuti man po yan, lahat po yan ay kontrolado po ng ating Panginoong Diyos. Ay isipin lamang po natin na lahat po yan ay mga pagsubok po sa atin, no? Pero ang Diyos po, minsan po, at isipin po natin, hindi po siya nagpapabaya mga kapatid. Kaya nga po, sabi po niya sa Santiago chapter 1 verse 4, in James chapter 1 verse 4, sabi po niya, kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay niyo. Amen. Napakaliwanag po rito na tiisin po natin lahat po ng dumarating na pagsubok, lahat po ng mga paghihirap, lahat po ng mga dinaranas natin, sabi niya, upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay po natin mga kapatid. Asahan po natin mga kapatid na ang Diyos po habang tayo po ay lumalakad, nakasama po ang ating Panginoong Diyos. Meron pong sinasabi po na timing ang Panginoong Diyos, yung tamang oras at tamang panahon para maisakatuparan lahat po ng mga hinihiling po natin, lahat ng mga pinagdaraanan nating mga pagsubok sa buhay natin. Nandun, kontrolado po ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, hayaan po natin ang Panginoong Diyos ang magtrabaho po sa lahat ng mga hinahin po natin, lahat ng mga pagsubok natin, lahat ng mga paghihirap po natin. Bayon po yung pangako ng Panginoong
Panginoong Diyos. Matuto, ano po ang sabi niya? Matuto po tayong umasa sa Kanya. Amen. Kaya yun po ang sinabi po niya sa kanyang salita in Proverbs chapter 16 verse 9, na sabi po niya, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Tama po. Marami po tayong mga plano, mga kapatid, di po ba? Nandiyan yung mga plano po natin na kahit po sa buhay po natin, kung kailan tayo makalaya. Pero alam niyo po ba, ang sabi po niya, maliwanag po ang sabi po niya rito, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan natin. Nasa Kanya po. Kaya ang gawin lamang po natin is matuto po tayong umasa sa Kanya pong paggalaw sa buhay po natin, mga kapatid. Huwag po natin hayaan po na magkaroon po tayo ng pag-aalinlangan. Dahil ang Diyos po, na pag siya po ang mag-direct sa buhay po natin, na siya po ang magtuturo, mag-direct po sa ating pong daraanan. Minsan po, hindi po tumadali. Meron po na minsan, hindi po smooth po yung paglakad po, lalo na po sa mga kaso po natin, o sa kaso po nyo dyan, o sa naman po mga hinaing po natin sa ating Panginoong Diyos. Dapat po matuto tayo na ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang po ang dapat pagkatiwalaan natin, mga kapatid. Po ang tagapag-ingat ng ating buhay. Siya po ang nakakaalam kung ano po yung mga kailangan natin. Siya po, mga kapatid, ang tangi pong nakakarinig at nakakaunawa sa mga sitwasyon po natin. Kaya po, yun po yung sabi na matuto po tayo, iasa po sa Panginoong Diyos. Dahil po, naniniwala po ako at alam ko pong naniniwala din po tayo na pag ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos, ang kinabukasan po natin ay nasa Kanya pong kamay. Di ba? Yun po yung Kanya pong pangako na hindi po niya tayo iiwanan at hindi po niya tayo pababayaan. Nasa Kanya pong kamay, mga kapatid, ang lahat po ng mga nangyayari po sa buhay natin. Ito po yung kasagutan po niya sa atin. Dito po natin makita sa Kanya pong salita in Habakkuk chapter 2, verse 3. In Habakkuk chapter 2, verse 3, sabi niya, isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal na ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Ay, napakaganda po yan, mga kapatid, na hindi man po dumarating sa ngayon yung mga bagay na hinihiling natin ng Panginoong Diyos. Pero sabi niya, pangako niya, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Amen. Yan po, kaya po umaasa tayo sa ating Diyos ng buong pananampalataya sa Kanya. Dahil po, hindi po, sabi naman po niya, hindi po magtatagal at meron pong kasagutan. Maghintay lamang po tayo ng kaunti, no? Hintayin lamang po natin. Minsan po, yun po yung isa pong karakter po natin na minsan di tayo makapaghintay, no? Minsan inuunahan natin yung plano ng Panginoong Diyos. Kaya tama po yung sinabi niya na nasa tao po ang pagpaplano. Minsan nagpaplano tayo pero hindi pala yun ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Ngayon po ang sinasabi po ng Kanya pong salita, maghintay lamang po tayo ng kaunti, no? Tiisin po natin ng kaunti. Basta po panatilihin po natin yung pananampalataya natin dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Yan naman po ang pangako po niya na ang Diyos po, kailanman po hindi po siya nagbabago. Pag nangako ang Panginoong Diyos, tutuparin po niya, mga kapatid. Kaya po, habang tayo po ay nandiyan, magtiis po tayo, manampalataya tayo at gawin po natin, isa pamuhay po natin yung pananalangin natin, pagpupuri natin sa Kanya at mananatili po tayo sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang salita, mga kapatid. Next po, sabi po niya sa Lamentations chapter 3, verse 25 to 26. Sabi po niya, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaya nga po, tayo po mabuting pakibalik po. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Verse 26. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Amen. Yan. Mabuti po, sabi po niya na tayo po ay maghintay sa pagliligtas. Maghintay po tayo sa Panginoong Diyos, matyaga po tayong maghintay. Lahat ng bagay, meron po ang
bunga po kung tayo maghintay. Amen? Kaya po, tayo po yung tinuturuan ng Panginoong Diyos na maghintay sa lahat ng oras dahil po kung ibinigay po natin yung ating pag-asa sa Kanya, minsan po tinatanong natin, kailan, Panginoong Diyos, bakit ang tagal? Kailan ba yung kasagutan ng aking hinihiling, no? Maybe, minsan, umiiyak po tayo sa Kanya na tinatanong, bakit Lord, ang tagal-tagal? Pero sabi natin, pagka sinabi natin sa Panginoon Diyos, Panginoon, hindi ko alam kung ano pa ang aking gagawin, pero ipagkatiwala ko sa iyo at magtitiwala ako sa iyo. Yun po ang tamang paraan ng atin pong sasabihin at panalangin po sa ating Panginoong Diyos, na kahit hindi natin alam ang mga kasagutan, kung kailan niya ibibigay yung mga kasagutan sa Panginoong Diyos, pero naniniwala tayo kung ipinagkatiwalat natin ang buong pananampalataya Kanya, lahat ng mga hinain natin, lahat ng mga concerns natin sa Kanyang mga kamay. Meron po at meron po ang Panginoong Diyos ay meron po siyang kasagutan ang paraan sa tamang oras at tamang lugar. Diba? Sabi po niya. Kaya sabi niya, hindi po sana tayo ma-disappoint, huwag po sana tayo manlupaypay sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Kung matagal man ang pagsagot ng Panginoong Diyos sa ating mga kahilingan, perhaps gusto po niya na lalo pa pang lalalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya, lalo pang ibubuhos natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya nang walang pag-aalinlangan, mga kapatid. Kaya nga po, kung ibinigay natin sa Kanya, huwag na natin sanang pag-aalinlangan dahil nasa Kanya pong kamay. Kontrolado po niya lahat, mga kapatid. Lahat po ng bagay, kontrolado po ng Panginoong Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen. Kaya nga po, sabi po niya, na ang buhay po natin ay kung sa Kanya po natin pinagkatiwala, alam ko po at naniniwala ako, mga kapatid, na ang Diyos po ay gumagawa po siya ng paraan para po sa atin, mga kapatid. Dahil po ang pag-asang ito, sabi po niya, sa Kanya pong salita in Hebrews chapter 6 verse 19, sabi po niya, ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla, at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Amen. Ang pag-asang ito, kung meron po tayong mga pag-asa, mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya katulad ng angkla, ito po ay nagbibigay ng kapanatagan sa buhay po natin. Ito po ang nagbibigay ng kapayapaan, ng assurance po sa atin, mga kapatid, na meron tayong mahihintay po sa Panginoong Diyos. Huwag lamang po natin iwala, mga kapatid, ang pagtitiwala natin sa Kanya. Sa anumang oras, mga kapatid, anuman pong bagay, mga kapatid, meron pong bunga, mga kapatid, ang ating pong paghihintay. Yan po ang Kanya pong sinabi, mga kapatid. Para sa akin po, siguro para po sa ating lahat, ng lahat ng mga paghihirap po natin, lahat po ng mga dinaranas po natin sa buhay, ay hindi ito maihahambing sa napakagandang kaganapan na mapapa sa atin balang araw. Di ba? Yan po ang sabi po niya. Lahat po ng mga atin pong ibinibigay sa Panginoong Diyos. Yung oras natin, kagaya ngayon po, yung oras natin na pakikinig sa Kanya, sa pagbabasa ng Kanyang salita, balang araw po yan, mga kapatid. Sabi niya, hindi ito maihahambing sa napakagandang kaganapan sa Kanya sa balang araw. Magalak po tayo, sabi nga, kung dumarating man ang mga pagsubok sa buhay natin dahil po, sapagkat tayong mga anak ng Diyos, sabi po niya, ay mapagtagumpayan natin lahat sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sino pong mga anak ng Diyos? Pakitaas sa mga kamay. Tayo po'y lahat ay mga anak ng Diyos, di po ba? Amen. Praise the Lord. Dahil po, alam po natin na tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po ay maging matagumpay po. Sana mapaglabanan natin lahat ng dumaraan sa buhay natin. Dahil sabi po niya, sa pamamagitan ng matatag po nating pananampalataya, lahat po ng bagay, lahat po ng dumaraan sa buhay natin ay mga sisiw lamang po yan. Wala po yan sa mga hirap na nangyari o naranasan ng ating Panginoong Diyos. Lahat po yan ay kunting mga bagay lamang po. Kaya magalak po tayo. Magalak po tayo dahil po hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Nandiyan ang Panginoong Diyos na laging kasama natin, na laging nandyan po na siya po ang tanging solusyon sa ating mga problema. Meron po akong nakuhang meaning po or ng salitang hope. Sabi niya rito,
holding unto His promises eternally. Ayan. Kaya po, pangawakan po natin ang kanya pong pangako, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi po siya magmawali, mga kapatid. Paghawakan natin ang pag-asa na katulad po ng angkla, no? Yung angkla po, di ba? Pag binababo yan ng angkla, talagang hindi na po gagalaw po yung bangka o yung barko, di ba? Kaya katulad din po, pag inilagay natin yung pag-asa natin sa Panginoong Diyos, it is the anchor of our soul. Ang Panginoong Diyos ang anchor of our soul, no? Sabi niya, pagkaya huwag po natin walain o huwag po natin iwala po ang ating pag-asa dahil kontrolado ng Diyos. Sabi niya rito, nakasecure po tayo sa kanya pong pangako. Ang pangako ng Diyos po, mga kapatid, inuulit ko, ang pangako ng Diyos, pag ipagkatiwala natin sa kanya, hindi niya tayo papabayaan at hindi niya tayo iiwanan, mga kapatid. Kaya nga po, napakaganda po na kung wala man po tayong mga pag-asa or kung wala man pong kaganapan yung buhay po natin sa ngayon, pero kung inilagay natin ang pag-asa natin sa Panginoong Diyos, siya po ang kasagutan. Amen? Yun lamang po ang aking ma-share. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na makapangyarihan, salamat po sa mga napag-aralan po namin. Tunay nga po na pinapadama mo sa amin, Panginoong Diyos, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po na pinapaunawa mo po sa amin ang tunay na pag-asa, O God. Kung meron kaming tunay na pananampalataya at matatag na pananampalataya sa iyo, O God. Nandyan ka, Panginoong Diyos, ng katugunan ng amin pong mga hinaing, O God. Pinapaubayan namin sa iyo, O God, lahat, O God. Patawarin mo po kami, Panginoong Diyos, kung minsan marami po kami pagkaanilangan, O God. But salamat, Panginoong Diyos, sa pagtuturo mo po sa amin. Lahat ng kasagutan mo sa amin, Panginoong Diyos, ay maghintay lamang po kami, Panginoong Diyos, sa lahat, Lord, ng mga hinaing po namin. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na tutugunin mo ito sa lalong madaling panahon. Purihin ka, Panginoong Diyos, turuan mo po kami, Panginoong Diyos, maghintay at magmahal sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.